Mapagpalang tanghali po sa ating lahat mga kapatid. Welcome back po sa aking munting channel, ang Secure Healing Island. At so kung bago pa na po kayo sa yung channel, huwag niyong kalimutan mag-like and comment. And huwag niyong kalimutan na tapusin po ang video. Then pag-ipindot na notification bell para lagi po updated sa tuwing meron pong bagong upload na video. So kumusta po yung lahat mga kapatid sa spiritual, mga bro sis, at sa lahat po ng nanonood po, sa lahat ng mga patuloy sa akin na sumusuporta, patuloy na tumatangkilik, kumukuha sa akin ng gamit at nagtitiwala, higit sa lahat nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na si Yahweh, no? Mapagpalang tanghali po sa ating lahat ulit, no? Kumusta kayong lahat? So ngayon mga kapatid ay ito na po yung isusunod kong ikakasa, no? Kasi maliban sa bao, may elektrum langis, may salsagan, no, bao na isang mata, bao na walang mata, ay nakakasa na po tayo, no? Ang wala pa ako makakasa nung ng sinturon. Kaya ito na po, ikakasa ko po yung sinturon na tinatawag na Electrum 13 Spirits, no? Yan, ito po siya. Yan, Electrum 13 Spirits. Bawat isa nito mga kapatid, may iba't ibang ura po ito mga kapatid. Yan, iba't iba po yan. Iba't ibang talandro, iba't ibang ura, iba't ibang kakayahan, iba't ibang uri ng radar. Yan. Yan, bawat isa po niyan, iba't iba po yung niyan. Iba't ibang ura po siya, at ikukumbine naman ito sa mga kasangkapan kagaya ng mutya ng kidlat. Siyempre hindi talaga mawawala yan, pagkat ang gamit natin kung walang ganitong ura, no? Walang elektrum na ura, talagang hindi po yung matatawag ng elektrum, at wala yung mga mutya na kidlat. Kaya upang maging full siya na elektrum, kaya meron ka pong ura na nanggaling talaga sa elektrum, no? Sa alhar elektrum. Kaya nagpapasalamat din ako sa Diyos na si Yahweh, pagkat binahagian ako bilang isang kasador, isang ura ng aming Blissor, no? Na magkakasa sa mga gamit na ito. Yan. Yan. Kaya kukumbinahan ko ng mga iba't ibang uri ng mutya, no? Alam niyo naman po yung mga mga kasangkapan ko. Makikita niyo po 'yan, no? Soon pag magpakasa ko na po ito, no? Ito na lang yung kasa na hindi ko pa po nakasa, no, mula pa noon, kasi wala pang kapahintulutan, no? Wala pang kapahintulutan. Kaya ito, loobin lang, makasa ko ito, idadaan sa sakripisyo, no? Na ang mga orasyon na ito sa oras ng kagipitan, ang gamit na ito ay maasahan po, kasi full na po siya, no? Kumbaga full na po yung mga iba't ibang uri ng ura, no, na alhar elektrum, no? Ang elektrum, no? Iba't ibang uri po yan, kada isa po yan, iba't iba yan, yan, no? Iba't iba po yan. Yan. Kaya itong mga ura na ito mga kapatid, tulad po ng sabi ko po noon, wala po ito sa sa YouTube, wala sa Google, wala sa Instagram, no? Wala po siya, wala siya sa Facebook, pagkat ang mga ura nito ay lihim, no? Nilihim ko ito at iniingat-ingatan, no? Kagaya ng pag-iingat ng nagkaloob nito sa akin, no? Yan po. Kasi tulad po ng sabi ko po, kung ang ura ay kupuan na, kalat na,
iba't iba na lang po yung ano, iba't iba na po yung nakakaalam, no? Iba't iba na po, at nagka-mix-mix, nagkahalo-halo na kumbaga. Kaya maasahan niyo po talaga sa oras na kagipitan ay tiyak pong maliligtas po. Basta't may paniniwala po yung kukuha, no? Kasi nasa ating paniniwala po yan. Kasi ahanin po natin yung gamit, no? Nagiging pabigat lang po yan sa ating katawan kung wala po tayong paniniwala, no? Meron ngayong iba, napakaraming gamit pero hindi naman kaya, no? Kumbaga, kung paano nila kinasa yun, no? Kahit isa lang yung gamit, nasa atin naman kung marami yung dadalhin natin, kung saan po tayo magpunta. Kahit isa lang, dalawa, sapat na po yan, no? Sapat na po yan upang maligtas po tayo sa tiyak na kapahamakan. Yan. Yan lang, ang bawat pagkasa nito idadaan talaga sa sakripisyo, sa matinding sakripisyo, para ang gamit mag-function siya, umana po siya. Kailangan po siya isakripisyo, kumbaga tahasan po siya. Bagamat ito, kung mamadaliin ko itong ikasa, magagamit na ito, pero iba pa rin po yung tinatahasan. Kaya nga po, tulad po na sabi ko po, hindi po ako nagtitisting ng gamit, no? Nasa mga tao po yan na magpapatunay kung ano po yung nararamdaman nila, paano sila iniligtas sa tiyak na kapahamakan, paano sinalba yung pamilya nila. Nasa tao po yan. Hindi po ako magkagaya ng iba na magpapatisting-tisting ng gamit. Hindi po ganon. Pagkat ang gamit, kung sinasikripisyuhan mo yan, andyan na po yung espiritu. Magtatampo naman sa iyo yung espiritu niyan. Kung binabaril-baril mo, ikaw na kumakasa. Halimbawa, ikaw ay kasador, o ikaw ay blisor. Kung magtitisting-tisting ka, kasi bilang pagpatunay sa mga nanonood na malakas yung gamit mo, kabaliktaran naman sa mga espiritu, no? Na nag-aana sa gamit mo. Kabaliktaran naman sa kanila, ikaw lang yung natutuwa. Pero yung espiritu na nagbabantay sa gamit, galit na yun. Kumbaga, hindi na sila pagdating ng panahon, gagana nga. Tulad ng sabi ko, gagana ngayong tisting nila, pero pagdating sa bakbakan, talagang dyan po masasawi, no? Kasi masusubukan po talaga, no? Kaya nga mas maganda yung sinusuot po natin yung gamit. Sapat na po yun na may mararamdaman po tayo. At kung wala man tayong mararamdaman, magantay po tayo, pagkat may proseso po yan. May proseso po yan. Nasa paniniwala po natin at nasa pagdadala po natin yan. Ang antas ng isang gamit. Magamat kinakasa yung gamit ng 100%, no? Pagdating sa kamay ng nakakuha, nasa kanyang pag-aalaga po yan. At nasa pagsunod ng mga tagubilin. Yan po yan. Diyan po tayo nagbabase, no? Hindi po tayo umaasa lang sa gamit, no? Nasa pagdadala po natin yan. Kasi mga kapatid, kung magkamali-mali po tayo sa pagdadala nito, sayang lang po. Sayang po yung pira natin. Sayang po yung pagdadala ng gamit natin. Mas sayang lang po yung lahat. Kaya nasa ang ating pagsunod po yan. Pagsunod, pagtitiwala, pag-aalaga. Higit sa lahat, pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na Yahweh at sa kumakasa ng gamit, no? Yan po. Yan po yung sikreto dyan. Kaya nga yung iba nagtitisting ng gamit, bakit sila tinatablan? Nagsabi ng yun ang may sabi ng ng pinagkuhanan mo ng gamit na may kabal ito, may ito. Pag testing mo yun, last ka talaga. Pagkat wala yung kapahintulutan. Walang kapahintulutan. Bakit? Yung nakikita mo, kung may nakikita ka nagtitesting, gagayahin mo din. Ipoprove mo din sa sarili mo na hindi ka rin matatablan. Di ba?
Yun lang yung ano. Kumbaga kung may nakakita ka ng hindi tinablan, nakakuha sa akin ng gamit, tapos nagtesting, hindi tinablan, yun yung pinapayagan. Silbi yun yung ginagawang instrumento ng Panginoon. Oh. Kaya ikaw na makakita, ano ka, yun na lang yung ano, yun yung sundin mo. At totoo pala, ito talaga yung ano, tunay na kapangyarihan ng Panginoon. No? Ito talaga yung tunay na kapangyarihan ng Panginoon. Hindi yung kung ano yung nakikita mo sa iba, testing ka rin doon kasi gusto mong patunayan sa sarili mo. Hindi. Pag kulang yung kuwan mo, parang patay, laslas ka tuloy. No? Nalaslas ka tuloy kung kulang yung pananampalataya mo. Yan yung ano, yan yung kuwan dyan. Tandaan po natin yung mga bawat nito, mga banal po yan. Espiritu ang nagbabantay niyan. Espiritu ang espiritu ng mga kidlat ang gumagabay niyan. No? At higit sa lahat yung Panginoon Diyos na si Yahweh. Kaya hindi po natin yan titisting-tistingin. Ano po tayo? Dalhin po natin ang may buong pananampalataya. Yung dalhin po natin, hindi yung matutukso tayo sa kasamahan natin. Brad, may gamit ka ba? Testingin natin yan para malaman talaga natin ba kung ano yung ano dyan ba, anong klaseng bertud mayroon yan. Huwag po tayong patukso sa ganyan, kasi yan sila, hindi sapat yung paniniwala nila, kaya ganyan po sila. Diba? Kaya ikaw na nakikinig sa kanya, kung ano ka, mag-agree ka sa sinasabi niya, nagpatotoo lang may ng ano, hindi sapat yung pananampalataya mo kasi nag-agree ka sa sinasabi niya. Diba? Hindi ka nagtiwala sa gamit. Kung ano yung sa tamang panahon, kung ano yung kayang gawin ng ano, gamit sa tulong ng Panginoon para ipagtanggol ka. Hindi ka nagtiwala. Nagpaano ka tuloy. Nagpaano ka sa ano, mga tukso ng ano, kaibigan mo, kabarkada mo. Na testingin natin yan. Pagpatotoo lang kasi mga kapatid, na testing na ano, baga ano ba, yung iba para lumakas lang yung ano, maraming kukuha. Pagkat mga kapatid, kung ano yung nararamdaman mo, sapat na po yan, no? Sapat na po yan kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung pakiramdam mo sa gamit. Sapat na yan na ano, yung nakikita mo sa mga patunay sa mga tao, sapat na po yan na nakikita mo na ang gamit gumagana talaga sa tulong ng Panginoon. Umiiwas talaga sa mga panganib, sa disgrasya at sa mga sakuna. Yun po, hindi po yung ano, makuan tayo sa ano, sa testing, no? Kasi baga ang pagte-testing mga kapatid ay ano yan, kumbaga paghahamon yan. Paghahamon sa ano, sa espiritu, paghahamon sa gamit mo, paghahamon sa Diyos, paghahamon yan sa Kanya. Yan yung ano, yan yung pagtitesting, yan yung kahulugan ng testing. Paghahamon yan sa Panginoon. Baga hinahamon mo yung Panginoon na testingin mo yung kaloob niya sa iyo. 'Di ba? Yan po. Dalhin po natin ng may buong pananampalataya. Huwag po tayong patukso sa iba na ano, kung ano yung nakikita natin, gagayahin din natin. Laslas ka tuloy, 'di ba? Kasi kagustuhan mo lang, no? Hindi ka na dumaan sa ano, sa peligro ng buhay. Kagustuhan mo magtesting para ano din, may pakita ka din sa ano, sa kaibigan mo na proven na tested yung gamit mo. Mali po 'yan. Pagkat sa aktual na kapahamakan, diyan lang po lalabas yung ano, ang kapangyarihan, no? Ang mga taglay ng gamit, kung paano ka po niyan iligtas sa aktual na kapahamakan.
Wala po yan sa testing-testingan. Kaya nga, nagsabi ako nung una, kung may gamit ka man, hindi ka tinatablan. Ngayon, punta ka nga sa pader. Tapos iganon mo yung siko mo. Tignan natin kung hindi yan masugatan. 'Di ba? Tignan po natin kasi kagustuhan po natin 'yan. Oh. Kagustuhan po natin 'yan na magpakitang gilas, no? Magpakitang gilas. Wala nang pagpapasya sa espiritu kung papayagan ka ba o hindi. Kagustuhan na po natin 'yan. Paghahamon na yan, no? Yan na yung tinatawag na paghahamon. Hinahamon mo na yung Panginoon sa binigay niyang kaloob sa iyo. Yan po yun. Kaya yun po mga kapatid, no? Yun po yung tandaan po natin, no? Ang una, pag kumuha ng gamit, kailangan buo ang loob. May pagtitiwala, no? Wala nang tanong-tanong. Kasi may nagpi-PM sa akin, bro. Ano ba yan, bro? May orasyon ba yan, bro? Bro, ano ba ang proseso niyan, bro? Bro, bawat mabuti mo, bro, may orasyon. Sus, pambihira naman. Kaya tuloy na ako, parang nadismaya ako, binlock ko na siya, no? Kasi tanong siya ng tanong, matagal na siya nagtatanong sa akin, ilang buwan na. Tanong talaga siya ng tanong. Kita naman niya na may orasyon, tanong pa siya ng tanong. 'Di ba? Kasi pag yung tao talaga kuha diretso. Saka ko siya tuturuan kung paano yung pamaraan sa paggamit. Hindi yung nangunguna. Kumbaga pinapangunahan ako. Kahit saan po kayo kuha ng gamit, basta pinapangunahan po inyong nagkakasa, talagang yan. Talagang mawalan niya ng gana. Mawalan na yung gana kasi mismo ikaw nagkakasa, parang hindi natitiwala sa yung tao na kumukuha ng gamit sa iyo. Mawalan kami ng gana pagkat ikaw naman puro kang wala kang tiwala. 'Di ba? Kita mo naman yung mga ura, kita mo naman yung mga sangkap. Mga original naman. Nakita mo naman may mga patunay naman sa FB ko, sa tulong ng Panginoon. May mga patunay sa mga tao na kumukuha ng gamit. Kita mo naman. Kita mo naman na may ura na nilagay. Hindi mo na yan dapat itanong. Baga, kung kuha ka diretso. 'Di ba? Kuha ka diretso. Wag mo nang maraming tanong. Pwede, okay lang naman magtanong, pero wag mo na sobra-sobra. Pabalik-balik na lang, 'di ba? Wag na po sobra-sobra. Pa siya? Ay kukuha siya ng gamit, maghingi pa ng discount. O ngayon, dahil naawa naman ako kasi kulang daw yung pira niya, pero hindi naman siya bumibili, no? Hanggang tanong lang siya. Tanong siya ng tanong. Kaya yun ginawa ko, binlock ko na lang. 'Di ba? Kung ikaw daw ikaw daw yung anting hero, ikaw yung kumakasa ng gamit, tanong siya ng tanong, para siyang newscaster ba? Kumbaga para siyang nagdadala ng sumasagap ng balita sa iyo. Hindi po yung tama. Hindi po yung tama, mga kapatid, no? Okay naman, isang pagkuha ng gamit, ganito yung paggamit, ganito, isang ganun po, yun na yung susundin mo. Kung mayroong kita tanong, iba naman. Kasi talaga ako nung isang araw, nadismaya talaga ako sa kanya, binlock ko siya. Para hindi na siya magtatanong-tanong sa akin. Na puro na lang pabalik-balik, may orasyon ba yung nilalagay mo, bro? May ba yan? Yung mga gamit mo, mga orasyon ba yan? Paano ba yan gamitin? Sabi ko, paano tong taong to? Parang, wala akong nagawa, kaya binlock ko. Kasi kung sa atin yan, kung sa inyo yan,
o ikaw mismo, ikaw kasador ka, nanonood ka ngayon sa aking video, maintindihan mo, di ba? Ikaw na puro tanong-tanong yung tao, may orasyon mo, kita mo naman na may orasyon nilagay, magtatanong pang may orasyon. Di ba? nagiging katawa-tawa siya, no? Nagiging katawa-tawa yung tanong niya. Nagaano pa ng discount, hindi naman kumpuha. Magkano ba? 1.6. Yung gamit ko may kamahalan kunti pero hindi naman masyadong mahal, depende yan sa pagkakasa ng gamit. Pwede ko pa pwede ko pa magkaano ng discount? Sige, dahil naawa naman ako, sige, bigay ko na sa iyo 1.5. Dahil palagi na lang siya sa akin, pero hindi ko talaga alam na yun lang yung nais niya. Tanong lang siya ng tanong. Para siyang diba? Yun po, iwasan po natin yun. Pwede naman magtanong. Pag sa oras na paano ito gamitin, yun na yun. Isasalaysay ko na yun lahat. Alam na yan ng kumukuha ng gamit sa akin. Alam na yan kung paano yan gamitin. Hindi na yun hindi na nila magkukuhan sa akin, no? Kasi alam na nila lahat. Kumbaga wala na silang dapat pang itanong sa akin. Pagdating naman sa mga patunay nila, sila mismo sila mismo nagpapatunay kasi sila mismo nagdadala ng gamit. Kaya nagpapasalamat sila sa akin. It's lahat sa Panginoon na Diyos na si Yahweh. Yun po yun. Kaya yun po yun mga kapatid, no? Ang karaisan nito, mayroong may panipas, no? Simulan na po natin yung mga radar nito, may panipas, no? Na hindi katamaan sa mga uri ng iba't ibang uri ng mahika, no? At mga tirada ng kalaban. Kawang bato, no? Yan. Talandro, pakubol, no? O kabal, no? Yan. Yan po yung mga iba't ibang uri ng aura. Talandro. Power of the sun. Iskrimador. 24 pares kumbate, no? Nga kumbaga mayroon kang kalaban, yung yung galaw mo parang hangin, no? Kumbaga hindi ka marunong makipaglaban, maging marunong ka sa aktual na kapahamakan. Ito yung iskrimador, na kumbate, no? Dili buthan, di putukan. Yan. Yeswa. Mga iba't ibang uring taglay po yan ng mga birtud o radar niya. Yan po yung gagawin nating Electrum 13 Spirit Sinturon, no? Yan po yun. So yun po, no? Sa mga sa mga gustong kumuha, mag-PM na po sa akin, no? Pagkasa nito, mag-PM na po kayo sa akin o kaya mag-comment po kayo dito, no? At tuturuan ko po kayo kung paano ito gamitin. Andyan na po lahat, no, na po tuturo ko at kasabay na po yung mga panalangin after 13 days sa paghahawak ng gamit na ito. After 13 days, isisend ko po yung panalangin. Pero una nyo pang hawak, may isend po ko sa inyo para malaman nyo po kung ano po yung mga bawal
at mga di dapat gawin. Ano po yung mga dapat sundin. Once na mabasa na po yun, basahin po ninyo ng buong puso yung mga kuan isisin ko po sa inyo para maunawaan nyo po kung ano po yung mga bawal. At saka pagdating ng 13 days, yun na yun, ipapasa ko po sa inyo yung mga panalangin, kasi iluluhod ko pa po yan, no? Idadaan ko pa yan sa sakripisyo upang pagbahagi ko po ng panalangin sa inyo ay maging angkop po sa inyo, no? At bigyan kayo ng pahintulot ng espiritu ng Alhar Electrum, no? At maging umi din kayo, no? Maging bahagi kayo ng samahan ng umi, no? May GC po tayo, may commander po ako, may namumuno sa akin, no? Baga may mas nakataas sa akin, no? Na doon po tayo, isasali ko po kayo doon para mag-guide po kayo. Marami po tayong umi, no? At welcome po kayo doon sa mga taong gustong kumuha ng gamit, no? Kasi mayroong iba na gustong maging member ng umi. Paano naman kayong maging member ng umi wala kayong gamit na nagmula sa akin o nagmula sa King Blissor, no? Kaya kung gusto niyo maging member ng umi, magkaroon kayo ng gamit, no? Kalmin man lang, sinturon man lang, bao man lang na nanggaling sa amin upang maging member kayo ng umi. Yun lang po yung susi. Yun lang po, no? Sana po ay naunawaan niyo po aking mga sinasabi, no? At saka pakiantay lang po sa mga gustong kumuha nito, no? Apat na sinturon ang ikakasa ko nito, no? Apat lang, no? Apat lang muna. Magadahan-dahan muna, baka testing lang muna, no? Para po sa inyo po at sa magtitiwala po. So yun naman po, no? Hanggang sa muli po ang ating pagkita, no? Sana po ay lagi po niyo suportahan sa aking mga video. Lagi niyo pong i-subscribe, no? Pagkat yun lang naman ang aking hiling, no? Natutuwa na po ako sa inyong subscribe, sa inyong panonood. Tapusin na po ninyo, no? Upang maunawaan po ninyo ang bawat mga sinasabi ko, no? Tandaan po natin yung pangangaral ko po, kung ano po yung natutunan ko sa aking Blissor, yun po yung ibibigay ko po sa inyo, yun po yung ipaparinig ko po sa inyo upang maunawaan nyo po, no? Kasi iba't iba po yung karunungan, no? Iba't iba po yung karunungan. Tulad po na sabi ko po noon, ako ay nasa Alhar Electrum, ang iba naman ay nasa Shepherd, ang iba naman ay nasa Haring Bakal, ang iba naman ay nasa ICS, ang iba naman ay sa iba naman na mga grupo. So kung saan po kayo sasali, saan po kayo kukuha ng gamit, saan po kayo magtitiwala, sundin lang po ninyo yung mga tagubilin nila upang madala po ninyo yung gamit, diba? Kung kaya nyo pong kumbaga, meron kasing iba na kukuha ng gamit dito, kukuha ng gamit dito, kukuha ng gamit doon, kukuha ng gamit doon, kukuha ng gamit dito. Yun, pwede naman yun kung kaya niyo po sundin yung tagubilin, no? Kumbaga masunod lang po ninyo. Kasi kung hindi po niyo masunod, useless lang po na kukuha po kayo kung saan-saan, no? Kasi ang mas maganda talaga mayroon kayong selected. Kumbaga kung sa YouTube pa meron kayong mga karunungan na karunungan, lihim ng karunungan na pinapanood, piliin niyo po yung selected. Kumbaga maasahan talaga, no? Yun po yung dalhin po ninyo. Kaya tulad po na sabi ko, pwede naman magdala ng iba't ibang uri ng gamit. Pwede po yun sa iba't ibang uri ng karunungan. Pwede po yun, basta masunod lang po yung tagubilin. Mahirap po yan. At mahirap po yan kasi iba't iba po yung kautusan. Kung kaya niyo po yan sundin, 'di ba? Kung kaya niyo po sundin yan. Kasi para sa akin, isa lang pong karunungan na sinusunod ko. Yung kaya ko lang sundin, no? Yung kaya ko lang isakripisyo. Para kung ano yung karunungan,
Yun na yun. Hanggang sa tumanda ka, yan yung dadalhin mo. At yan yung ipamamana mo sa anak mo at sa apo mo kung meron kang pamamanahan pagdating sa panahon na tumanda ka na, wala ka na dito sa mundong ito. Yan yung ipapasa mo upang siya naman ang magpatuloy ng iyong karunungang lihim na alam mo. So yun naman po, no? Hanggang sa muli po, maraming salamat po. Yahweh bless us po sa ating lahat.